Hello guys! Welcome ulit dito nga sa aking channel, and today's video, i-share ko sa inyo itong isang loan app na bagong-bago ulit ito sa Google Play Store. Kagaya nga nung mga i-share ko sa inyo nung mga nauna, diba, na maraming mga loan app sa Google Play Store at sa App Store na pinapasara ng SEC, yung mga may cease and desist order, yung mga walang record sa SEC pero tuloy pa rin ang kanilang operation, yung mga iba may cease and desist order pero nagbabalik na naman. Mawawala sa Google Play Store pag medyo humupa-hupa yung issue, babalik ulit sila, or minsan yung iba nag-iiba lang ng name pero yung company or yung corporation ay same lang. Kaya busisihin ko ulit itong isang loan app para bago niyo pa subukan, at least may heads up po kayo ha. So yun nga mga ka-interview, itong PesoMate Flexible Loan, under nga ito ng Factors Lending Corporation. Pero bago ang lahat, please watch this. Guys, wait lang ha. Quick share lang ako. Alam nyo ba na pwede kayong mag-apply online ng personal cash loan at credit card sa Union Bank? As in, 100% digital yung process. No need na pumunta sa branch kasi lahat ay online. Super convenient talaga. Ang kailangan lang, dapat may source of income ka, may valid government ID, dapat permanent or regular ka nga sa present na trabaho mo. Kailangan din 21 to 65 years old. Mas maganda kung meron tayong existing credit card kasi nga mas mabilis yung approval. Pero kung wala pa, walang problema. Pwede kang mag-apply ng Union Bank credit card online. So ilalagay ko na lang din sa comment section at sa description below yung link and referral code ko para madali mo na din i-access. So after mo panoorin tong video, check mo na sa baba ha. Baka ito na yung loan or credit card na makakatulong sa'yo. Promise, legit to. Going back, itong PesoMate Flexible Loan under nga ng Factors Lending Corporation ay may 4.8 star lang, 157 reviews at 1,000 download. So pagka-check ko nga dito sa kanilang app or yung about this app, 80,000 pesos daw yung pwedeng mautang dito or borrow up to 80,000 pesos. Registered nga daw sa Securities and Exchange Commission. Meron pa nga itong nakalagay na SEC registration number at yung Certificate of Authority number. Kaya i-check ulit natin to sa SEC nga kung talaga bang registered ito sa Securities and Exchange Commission, kung wala bang issue yung loan app na ito, at ano naman yung experience ng mga iba na nakapag-try na umutang dito. So, nung nag-check nga ako ng mga negative reviews sa loan app na ito, ay wala akong makita kasi hindi pa ganun kadami yung nag-download or nag-try na umutang nga sa loan app na ito. So, pagka-check nga natin sa SEC, itong Factors Lending Corp ay registered naman daw sa Securities and Exchange Commission, kaya lang itong status na naman ng kanilang company ay delinquent. Diba? Company name, Factors Lending Corporation is EC number, status delinquent, at meron itong license number 579 at yung type nga lending and date issued pero delinquent. At ano nga ba itong delinquent? So, ang ibig sabihin kasi nito ay nangangahulugang hindi na nagsasubmiti or hindi nagsasubmit ng kinakailangang ulat sa SEC ang kampanya, tulad nga ng General Information Sheet, GIS, yung Audited Financial Statement or yung AFS sa loob ng itinakdang panahon. So, ang ibig sabihin nga nito is rehistrado pa rin ang kampanya pero hindi na ito good standing o hindi sumusunod sa mga regulasyon nga ng SEC or Securities and Exchange Commission. Kaya nga, maaari itong maharap sa penalty, suspensions o pagkabawi ng lisensya kapag hindi pa rin ito nagko-comply. Hindi ibig sabihin na illegal agad yung company ha, pero ito ay hindi na maasahan o hindi aktibong sumusunod nga sa batas. So sa madaling sabi mga ka-interview, kung delinquent ang isang company or ang status ng isang kumpanya ay hindi siya maasahan na utangan ha. Pero gayon pa man ay sinubukan ko kasi gusto kong ma-check pa rin kung paano yung rate nito, yung mga charges niya, yung terms. Pero alam nyo ba, ayudas yung nag-message sa akin or nag-send ng verification code. Diba, PesoMate, pero ang nag-send ng verification code ay ayudas. May ayudas na loan app dati pero nawala kasi nagka-issue. So, nawala. Pero itong nag-send nga itong PesoMate ng verification code ay ayuda. So, baka, di ba, sister company sila. May mga kailangan kayong sagutan dito ha. Pero, ayon kasi sa loan app na ito nga, pwede kayong umutang ng 2,000 hanggang 80,000 pesos. Pero, totoo na naman kaya yun, di ba? Pero, parang hindi naman. Kasi, ganoon naman talaga yung eme ng ibang mga loan apps ha, na yung tipong pambungad nila ay malaki yung pwedeng utangin, pero kapag nasa last part ka ng pag-apply mo, eh hindi pala ganun kalaki yung mautang. Usually 1,000, 1,500, 2,000 or 2,500. So, tatlo yung hinahanap din nito na personal references. So, ito yung mga ID na tinatanggap nila: National ID, Postal ID, TIN card, PhilHealth ID, SSS card, Voters ID, Driver's License daw, and so on. Diba? Medyo marami din. So, UMID ID yung gagamitin ko dito or yung ID na gagamitin ko, diba? At kailangan din natin na maglagay nga kung saan nyo gustong matanggap yung loan proceeds, pwedeng via GCash or via bank.
Ito na nga mga ka-interview ha, 504,000 daw yung pwede kong mahiram nga sa loan app na ito. At meron pang nakalagay na 3 terms to 4 terms. At first period, second period, kapag 3 terms daw, tig 2,400 yung babayaran ko sa 2 beses. Pero kapag 4 terms, first period ko ay 1,733 November 8, 1,733 November 15 naman, at 1,733 November 22, 2025. So, nasa 2 weeks na rin mahigit itong terms na ino-offer nila. At meron pang last term ko daw ay 4 pesos. Ayan, yung repayment details niya dito, kung mapapansin nyo, doon sa 1,700, meron itong principal na 1,000, yung fee ay 333, interest ay 400. Ganun din sa second payment ko, yung principal lang ay 1,000, di ba? At 333 fee, interest naman ay 400. At 1,733 naman yung third period, principal ay 1,000, fee 334, yung interest ay 400 pesos. Sa fourth period ko daw ay 4 pesos, principal 0, fee 0, interest ay 4 pesos. Diba nakakaloka? Naglagay pa ng 4 pesos doon sa pang-apat daw na terms. Pero kung mapapansin nyo dito, 3 terms lang siya. Mahigit 2 weeks naman kasi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15, 24, 2 weeks yung in-offer naman nito na payment terms. Or yung first loan daw dito ay 2 weeks. Yung payment terms, babayaran natin siya ng 3 terms. 1,733 times 3, diba? Maging 5,199 yan, mga ka-interview. Medyo malaki pa rin yung patong ng loan app na ito, ha? Kasi kung i-multiply mo yung 1,733 times 3, diba? 5,000 mahigit. Kaya malaki pa rin po yung charge ng loan app na ito. At ang pinaka hindi maganda nga sa loan app na ito ay delinquent nga siya sa Securities and Exchange Commission. So, ano nga ba yung ibig sabihin nga ng delinquent? Ito nga ay nangangahulugan na hindi na nagsasubmit ng mga kinakailangang ulat yung company na ito sa Securities and Exchange Commission. Tulad nga ng General Information Sheet, yung Audited Financial Statement, yung AFS sa loob ng itinakdang panahon. So, ang ibig sabihin nga daw nito ay rehistrado pa rin naman daw ang kumpanya pero hindi na ito good standing o hindi sumusunod sa mga regulasyon ng SEC or Securities and Exchange Commission. Kaya maaari itong maharap sa penalty, suspension o pagbabawi ng lisensya kapag hindi pa rin nga ito nag-comply. So, hindi ibig sabihin agad na illegal ang kumpanya nga, pero ito ay hindi maasahan o hindi aktibong sumusunod sa batas. Okay? So, sa madaling salita nga, ay kapag delinquent ang status, ang ibig sabihin ay hindi naayos o hindi compliant ang kumpanya nga sa SEC or Securities and Exchange Commission. Kaya dapat mag-ingat po talaga ang mga borrowers bago makipag-transact sa ganitong mga loan apps. At syempre, based nga sa experience natin, di ba, mataas din yung mga charges niya, napaka short term lang yung pinakita at na-decline pa rin naman yung loan application ko. Pagka-submit ko nga ay declined yung status, kaya hindi siya din maasahan kung naghanap tayo ng mabilis mag-approve ng loan application kasi na-risk ko yung information ko at yung ID ko, yung mid-ID pa yon pero declined pa rin. So, isang loan app na may mataas na charges, short term lang. 14 days yung nilagay nila dyan, ha? Pero hindi ko alam kung talagang 14 days ba or 7 days lang din. Diba? And short term nga, mataas yung charges, fees, at delinquent yung status nila sa SEC. So, basically talaga hindi siya magandang utangan. So, sana makatulong sa inyo yung video na ito. At kung may gusto pa kayong ipa-review sa akin, yung iba't ibang mga loan apps, or may gusto kayong itanong, sana i-comment nyo po yan sa comment section. And thank you for watching at see you sa aking next video. Bye!